Mga Gawa, ika-24 na kabanata. At pagkaraan ng 5 araw, ay lumusong ang Pangulong Saserdoteng si Ananias, na kasama ang ilang matatanda, at ang isang tertulo na mananalumpati, at sila'y nangagbigay alam sa gobernador laban kay Pablo. At nang siya'y tawagin, si tertulo ay nagpasimulang isakdal siya, na sinasabi, "Yamang dahil sa iyo'y nangagtamo kami ng malaking kapayapaan, at sa iyong kalinga ay napawi sa bansang ito ang mga kasamaan, ay tinatanggap namin ito sa lahat ng mga paraan at sa lahat ng mga dako. Kagalang-galang na Felix, ng buong pagpapasalamat. Datapwat nang huwag akong makabagabag pa sa iyo, ay ipinamamanhik ko sa iyo na pakinggan mo kami sa iyong kagandahang loob sa ilang mga salita. Sapagkat nangasusumpungan namin, ang taong ito'y isang taong mapanggulo at mapagbangon ng mga paghihimagsik sa gitna ng lahat ng mga Hudyo sa buong sanglibutan, at namiminuno sa sekta ng mga Nazareno, na kanya rin namang pinagsisikapang lapastanganin ang templo, na siya ring dahil ng aming inihuli. Datapwat dumating ang Pangulong Pinunong si Lysias, at sa pilitang inagaw siya sa aming mga kamay, na mapagtatalastas mo sa iyong pagsisiyasat sa kanya ang lahat ng mga bagay na ito na laban sa kanya'y isinasakdal namin. At nakianib naman ang mga Hudyo sa pagsasakdal, na pinatutunayan na ang mga bagay na ito'y gayon nga. At nang siya'y mahudyatan ng gobernador upang magsalita, si Pablo ay sumagot, "Yamang nalalaman ko na ikaw ay hukom sa loob ng maraming mga taon sa bansang ito, ay masiglang gagawin ko ang aking pagsasanggalang, sapagkat napagtatalastas mo na wala pang 12 araw, buhat nang ako'y umahon sa Jerusalem upang sumamba. At ni hindi nila ako nasumpungan sa templo, na nakikipagtalo sa kanino man, o kaya'y nanggugulo sa karamihan, ni sa mga sinagoga, ni sa bayan. Ni hindi rin mapatutunayan nila sa iyo ang mga bagay na ngayoy kanilang isinasakdal laban sa akin. Ngunit ito ang ipinahahayag ko sa iyo, na ayon sa daan na kanilang tinatawag na sekta, ay gayon ang paglilingkod ko sa Diyos ng aming mga magulang, na sinasampalatayanan ang lahat ng mga bagay na alinsunod sa kautusan at nangasusulat sa mga propeta, na may pag-asa sa Diyos, na siya rin namang hinihintay nila, na magkakaroon ng pagkabuhay na mag-uli ng mga ganap at gayon din ng mga di ganap, na dahil nga rito'y lagi rin akong nagsasanay upang magkaroon ng isang budhing walang kapaslangan sa Diyos at sa mga tao. At nang makaraan nga ang ilang mga taon, ay naparito ako upang magdala ng mga limos sa aking bansa at ng mga hain, na ganito nila ako nasumpungang pinalinis sa templo, na walang kasamang karamihan, ni wala ring kaguluhan. Datapwat mayroong doong ilang mga Hudyong galing sa Asya, na dapat magsiparito sa harapan mo at mangagsakdal kung may anumang laban sa akin. O kaya'y ang mga tao ring ito ang mangagsabi kung anong masamang gawa ang nasumpungan nila nang ako'y nakatayo sa harapan ng Sanhedrin, maliban na sa isang tinig na ito na aking isinigaw nang nakatayo sa gitna nila tungkol sa pagkabuhay na mag-uli ng mga patay. Ako'y pinaghahatulan sa harapan ninyo sa araw na ito. Datapwat si Felix, na may lalong ganap ng pagkatalastas tungkol sa daan, ay ipinagpaliban sila, na sinasabi, "Paglusong ni Lysias na Pangulong Kapitan, ay pasisiyahan ko ang inyong usap." At iniutos niya sa senturyon na siya'y tanuran at siya'y pagbigyang loob, at huwag ipagbawal sa kanino mang mga kaibigan niya na siya'y paglingkuran. Datapwat nang makaraan ng ilang mga araw, si Felix ay dumating na kasama si Drusilla, na kanyang asawa, na isang Hudya, at ipinatawag si Pablo, at siya'y pinakinggan tungkol sa pananampalataya kay Kristo Jesus. At samantalang siya'y nagsasalaysay tungkol sa katuwiran at sa sariling pagpipigil at sa paghukom na darating, ay nangilabot si Felix at sumagot, "Ngayoy humayo ka, at pagkakaroon ko ng kaukulang panahon, ay ipatatawag kita." Kanyang inaasahan din naman na siya'y bibigyan ni Pablo ng salapi, kaya naman lalong madalas na ipinatatawag siya at sa kanya'y nakikipag-usap. Datapwat nang maganap ang 2 taon, si Felix ay hinalinhan ni Porcio Festo, at sa pagkaibig ni Felix na siya'y kalugdan ng mga Hudyo, ay pinabayaan sa mga tanikala si Pablo.